Yan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Pwede po ba nating palakpakan po si Lord sa gabing ito? Muli po ay pinagsama-sama po ulit po tayo ng Panginoon. Ngayon pong midweek po natin. And this is our last midweek for the month of October. At ito rin po yung huling message po natin para po sa ating youth month. Kaya sana po yung bawat isa po sa atin ay patuloy po na ma-encourage po ulit ng salita ng Panginoon. At I hope yung ilan po sa atin, bagamat galing po tayo sa work, galing po sa school yung iba, ay ma-recharge po tayo ng salita po ng ating Panginoon. At sa mga nakikinig po ngayon sa live, ay magandang gabi po sa ating lahat. At i-share po natin yung link po natin. At i-share po natin sa mga FB friends po natin yung ating link sa gabing ito na sa ganon ay makarinig din po sila ng salita po ng ating Panginoon sa oras pong ito. Kaya yan po, at di na po natin patatagalin po. Siyempre, bago po tayo makapakinig po ng salita po ng ating Panginoon, ay bibigyan po muna po natin ng mga awitin, makalangit yung ating Panginoon sa gabing ito. Kaya tinatawagan po natin ang ating mga tagapagpaawit sa oras pong ito. Yun po mga kapatid. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Good evening po. And napakabuti po ng Diyos dahil parati niya po tayong binibigyan ng bagong buhay sa araw-araw, bagong natututunan, bagong wisdom, bagong knowledge po. Naniniwala po ako na mananatili ang kabutihan ng Diyos hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Kaya ngayon po, inanyayan ko po kayong tumayo at samahan kami na awitan siya ng mga awiting papuri at pasasalamat. Lahat po tayo ay umawit ng mahal na mahal kita, Panginoon. Papupurihan ka habang buhay.
Mahal na mahal ka po namin, Panginoon, dahil alam po namin at ramdam po namin ang iyong kabutihan. At ina-acknowledge po namin na kay buti-buti mo nga talaga, Panginoon. Awitin po natin to na may emosyon at pakiramdaman po natin ang bawat lyrics nitong awit na ito. Sabay-sabay po nating awitin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaawaan ay pawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan nagpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay pagmamahal. Pinupuri kita, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Himuko po tayo at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa bawat araw ng aming mga buhay. Napakabuti mo sa araw-araw, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mong Ama. Napakabuti mong Diyos. At lahat ng ito ay pinapasalamat namin dahil mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sana po lahat ng natututunan namin sa araw-araw ay magsilbing aral na mananatili sa aming puso't isipan, Lord. Dahil alam namin ng lahat ng ito ay natututunan namin para mapapurihan ka po at maikalat po namin
ang mga salita mo, Lord. At sana po, itong mga kaisipan na to ay manatili sa aming mga puso't isipan hanggang sa aming dulo ng buhay, Lord. At lahat ng ito ay niling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po muli sa ating lahat. And ngayon po yung last Wednesday natin sa ating Youth Month. And I hope tayo po ay marami pong natutunan sa ating mga kabataan na nagsalita sa atin all throughout the midweek na nagdaan. And ito pong ating pong tagapagsalita ay first time niya lang din pong makakapagsalita sa inyo pong harapan. And siya po ay 23 years old. Nag-graduate po siya sa St. Joseph College ng Criminology, and siya rin po ay nagtatrabaho po ngayon currently sa New Cabalan Fire and Rescue. And kilala niyo po siya. Alam ko pong nakita niyo po ang kanya pong mula pagkabata hanggang paglaki. Kaya po sana po ihanda natin ang ating mga puso't isipan pandinig sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Brother John Jonel Chope. Good evening po sa ating lahat. And papasalamat po ako kay Pastor Dave sa pagpapakilala sa akin. And also sa parents ko po na laging nagsusupport sa akin sa mga ginagawa ko. And also kay Lord po dahil sa opportunity na binigay niya sa akin ngayon. Papasalamat po ako. Good evening po sa ating lahat. And sa mga nasa live po ngayon, good morning, good afternoon, and good evening po. Ang title po natin ngayon is Fear Not, Embracing God's Given Strength. And po, unahan po natin sa pagdadasal. Let's pray po. Lord, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa gabi na to, Lord God, dahil pinagtipon-tipon niyo po kaming lahat dito sa bahay-sambahan niyo. And naway buksan niyo po ang aming isipan at puso, Lord God, sa mapapakinggan naming mensahe ngayon, Lord God. Amen po. Unahan po, sino po nakakakilala kay David tsaka kay Timothy? Yan, just po. Una po natin si David, yung Bible character po natin sa David and Goliath. Baka naalala niyo po. Si David po is youth din po siya nung time na yon. Yung time ng war, yung nakipaglaban sila kay Goliath. Nakipaglaban siya kay Goliath. Sa sobrang dami po noon, sobrang dami nilang mga army po doon, sobrang daming tao doon. And nag-challenge si Goliath sa kanila na kung sino makatalo sa kanya, makaka-receive ng malaking reward. Then, sobrang dami nila. Walang gustong lumapit or walang gustong lumaban kay Goliath. Pero bukod tangi si David na lumaban sa kanya. Nung lumapit siya, kinikriticize siya ng mga tao na di mo kaya yan. Bata ka masyado. Baka isang palo lang sa inyan, mamatay ka kagad. Ayun ang sinasabi sa kanya ng mga tao. Kinikriticize siya, minamaliit siya. Pero hindi niya pinansin yun. Mas pinili niya or mas pinanindigan niya yung sarili niya na kaya ko to dahil backer ko si God. Lagi siyang nasa likod ko and tutulungan niya ako para matalo to. Then, at the end of the story po, ano nangyari? Natalo niya si Goliath. And, ayun po, nung natalo niya si Goliath, halos i-praise siya lang lahat ng tao, lahat na nag-criticize sa kanya. Pinipraise na siya. And next naman po natin si Timothy. Si Timothy po is youth din siya, bata pa po. Pero preacher siya. Nung time na nag-preach siya, dito siya sa may temple. Yung temple na yon, sabihin na natin, punong-puno rin po ng tao.
Pero yung mga ginagawa ng mga tao po doon is very sinful. Lahat na ng isipin natin hindi tama, ginagawa sa temple na yun. Pero ang ginawa ni Timothy, tumayo siya and nag-preach ng Word of God. Same as David po. Kinikriticize pa rin siya ng mga tao. Sinasabi sa kanyang, bakit kami na maniniwala sa'yo? Di naman totoo yung mga sinasabi mo. And, ayun po, pinanindigan niya yung sarili niya. Sinabi niya yung gusto niyang sabihin, nag-spread siya ng Word of God, kahit may nakikinig man or wala, tinutuloy niya pa rin. Anong point po nung sinabi ko? Ang point po nun is that, ayun nga po, nakalagay sa title, Fear not, embracing God's given strength. May binigay na strength si Lord sa atin, ba't hindi natin siya gagamitin? Bakit tayo matatakot? Lagi naman siya nag-guide sa atin. Ginaguide niya tayo sa mga ginagawa natin. Kaya hindi natin kailangan matakot. Next po yung verse po natin. Babasahin po natin na 1 Timothy chapter 4 verses 12. Don't let anyone despite your youth, but be an example in the believers, in speech, in conduct, in love, and in purity. Pagpuri po sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Subukan po natin himayin yung verses na ito. Una po, don't let anyone despite your youth. Or in Tagalog, wag mo silang hayaan hamakin ka dahil sa iyong edad. Or wag mong hayaang maliitin ka nila. Hindi reason kasi ang pagiging youthful para maging leader or maging example sa ibang tao. Hindi magandang reason or hindi reason para maging mag-doubt sa iyo ang mga tao. Next po natin yun is be an example of the believers. Be an example of the believers by in speech. Yan nga po. Be an example in speech. Be mindful of what you say. Dapat aware tayo sa mga sinasabi natin. Dapat ang mga sinasabi natin is always truth and may wisdom. Dahil hindi maniniwala ang mga tao sa atin kung magsasalita tayo ng laging nagsisinungaling. Pinupuri lang natin yung mga sarili natin na kahit hindi naman totoo. Binubuhat natin yung sarili natin upuan. Hindi maganda yun. Kaya dapat pag nagsalita tayo, always truth and dapat may wisdom. And next po natin doon is yung kindness and gentleness. Dapat pag nakipag-communicate tayo sa ibang tao, pag nakipag-usap tayo, dapat may kindness, dapat mahinahon tayo, may gentleness dahil hindi nila tayo papakinggan. Walang makikinig sa atin kung sabihin na nating malakas tayo magsalita, kung pabalang tayo magsalita sa kanila. Yes po ba? Hindi sila makikinig sa atin or mawawalan sila ng interest pakinggan tayo. And yung last po nun is yung avoid gossips and slanders. Sino po ba nakakaalam ng gossips and slanders? Ito po yung pakikipagchismisan and paninirang puri ng ibang tao. Sino po ba mahilig makipagchismisan dito? Baka mahilig po. Hindi po maganda yan, sabi ni Lord. Hindi magandang naririnig ng ibang tao na nakikipagchismisan tayo ng buhay ng ibang tao na sinisiraan natin siya. Hindi maganda yan. Kaya dapat medyo iwasan natin yung mga ganyang bagay. Then, next ko po is yung be an example in conduct. Yan po. Be mindful of how you live. Dapat, how you live is dapat always walk worthy. Paano po ba pag sinabi natin walk worthy?
dapat po, yun po, presentable tayo tignan. Dapat pag nakita tayo or pag i-approach tayo ng ibang tao, dapat worthy tayo ng time nila para makausap or worthy tayo para pakinggan, worthy tayo para makinig ng or pakinggan or kuhaan ng mga advices. Dapat nakikita nila sa atin, nakikita nila sa appearance natin na worthy talaga tayo na sa bagay na yon. Next is yung integrity and honesty. Dapat, pag nakita tayo ng mga tao is dapat meron tayong integrity and honesty. Dapat ayun. Meron tayong paninindigan sa sarili natin na kapag sinabi ko to, dapat nakikita nila sa akin na ginagawa ko to. Parang ganun po ba? Then next po is responsible and diligence. Yun po. Dapat responsable tayo. Kasi po, magbibigay nga tayo ng advice sa ibang tao. Pero nakikita naman nila tayo sa sarili natin. Hindi tayo mukhang responsable, lousy tayo tignan, parang nakakawalang ganang manghingi ng advice sa mga ganun klaseng tao eh. Kaya dapat lalapitan ka pa lang ng tao or makikita ka pa lang ng mga tao, alam na nilang, ay, maganda yung damit na ito, maganda manamit to, responsable to. Baka may matutunan ako dito. Yung mga ganong way po ba? Then next po is fairness. Dapat fair tayong makipaglaro sa mga, or fair tayong kumilos sa mga kapwa natin na kapag may alam tayo or may nakita tayo sa mga kapatiran natin na nahihirapan, na nag-i-struggle sa isang bagay na nakikita natin, na alam naman natin gawin. Mas maganda sigurong tulungan natin or bigyan natin sila ng idea kung paano ba gawin yung isang bagay na yun para maging fair tayo sa kanila. Then, next point po is, be an example in love. Yan po. Demonstrate genuine love. Una po dyan is yung Christ-like love. Paano po ba pag sinabi natin Christ-like love? Paano po ba tayo minahal ni God? Paano ba tayo minahal ni Christ? Di pa po ba sinacrifice niya yung nag-iisa niyang anak para mabayaran lahat ng mga kasalanan natin? Pero hindi naman po natin kailangan i-sacrifice yung mga anak natin para sa may mga kaaway natin. Ang point ko lang po doon is, kung paano magmahal si Jesus, dapat, sana ganun din tayo. Yung immeasurable love niya sa atin, kung kaya natin, gagawin natin sa mga kapwa natin. Then next ko is yung empathy and compassion. Paano ba pag sinabing empathy and compassion? Ito po yung marunong tayong makiramdam sa mga kapwa natin. Sino po ba yung mga manhid dito? Baka may mga manhid po dyan. Dapat po, marunong tayong makaramdam or marunong tayong makaramay sa nararamdaman ng mga kapwa natin na hindi lang tayo basta bigay ng mga words sa kanila na hindi pala natin alam, may dinadaanan pala silang problema. Dapat, before tayo magsalita sa kanila, before tayo mag-influence sa kanila, dapat alam muna natin kung ano ba yung dinadanas nila ngayon, ano ba yung mga nararamdaman nila ngayon. Kaya, yun po. Next point po natin is, be an example in faith. Show a strong and trustworthy faith in God. Una po is yung conviction. Paano po ba pag sinabing conviction?
Ito po kasi yung, for example ko lang naman po, may nagawa kang maling bagay, may nagawa kang masamang bagay, pero hindi ka marunong magsisi. Ibig sabihin po nun, manhid ka, hindi ka marunong makaramdam. Pero kung may nagawa kang maling bagay, or may nagawa kang sinful thing, then marunong ka magsisi sa sarili mo. That's what you call conviction. Dahil alam mo yung tinuturo ni Lord. Lagi mong iniisip yung mga tinuturo ni Lord sa'yo. Then, next ko naman po is yung trust. Yun po, trust. Sino po ba dito yung may time na sa sarili nila yung halos nawalan sila ng trust kay Lord? May mga time po tayong ganun, di ba? Yung halos walang-wala na tayo, yung down na tayo sa sarili natin, na halos pati si Lord gusto na natin kalimutan. May mga ganun time po. Pero sabi po dito, dapat kahit anong mangyari, kahit anong ups ng buhay natin or down ng buhay natin, dapat palagi pa rin tayong may trust kay Lord. Dapat palagi pa rin tayong nagtitiwala sa Kanya na hindi niya tayo papabayaan. Then, next ko is yung perseverance. Paano po ba pag sinabing perseverance? Ito po yung pagiging matatag or parang in short, integrity. Pagkakaroon ng integridad sa sarili or kay God. Pagiging consistent sa pananampalataya sa Kanya na kahit anong mangyari man yan, hindi yung, for example, na, ayan, katulad ng Wednesday, ng midweek, yung di ka na kailangan pang pilitin na, uy, Wednesday ngayon, mag-midweek tayo. Bigyan kita pamasahe, punta ka. Hindi na po kailangan ng ganun. Dapat meron tayong perseverance sa sarili natin na kahit wala man lang po tayong pamasahe, kahit umuulan or may bagyo, handa po tayong maglingkod kay Lord. Handa po natin siyang puntahan. And next point po natin is yung purity. Be an example in purity. Live a life that is morally pure. First po is yung integrity of heart. Paano po ba pag sinabing integrity of heart? Ito po yung kahit anong tukso na sa'yo, kahit anong bad influence na sa'yo, kahit anong aya ng mga kaibigan nyo sa inyo na huwag ka na mag-church dyan, mas maggala na lang tayo, mas mag-e-enjoy pa. Hindi ganon. Dapat meron tayong integrity of heart na kailangan ko mag-church ngayon, kailangan ko mag-praise kay God ngayon, kailangan ko maglaan ng time sa Kanya ngayon. And next po is yung discipline. Dapat pakita natin sa mga tao na we are disciplined, na hindi na natin kailangan na, yun po, hindi na natin kailangan pinupush dito sa church, hindi na natin kailangan inire-remind na kailangan mo magganto, kailangan mo pumunta ngayon, punta ka dyan. Hindi na kailangan yun. Dapat meron tayong discipline sa sarili natin. And next ko po is yung moral courage. Alam ko po na nakikita niyo po ako ngayon, sobrang kinakabahan. Medyo napabilis ko nga po yung message ko. Nawala yung mga iba kong pinractice. Ayun nga po. Pero po, dahil meron po akong moral courage, alam kong tutulungan ako ni Lord.
Alam kong i-guide niya ako dito na magsalita kahit man kulang-kulang yung mga sinasabi ko. Pero ginaid niya pa rin ako dito. Kahit anong kaba, tinulungan niya akong labanan yung kaba na yun. Ayan po yung sinasabing moral courage. Binibigyan ka ng tapang ni Lord to conquer your fear. Napansin na po natin na this month po, yung mga youth natin, sigurado po lahat yan kinabahan din nung umakyat dito sa stage. Kinabahan po yan na nagsalita dito, and also yung mga nag-serve, kinabahan din po yan kasi yung iba first time. Pero lagi po nilang iniisip na andyan si Lord para sa kanila, ginaguide sila, and ayun, binuboost yung faith nila ni Lord. Kaya nagkakaroon sila ng courage, nagkakaroon sila ng tapang na kahit mahirap or kahit konting boost lang, nagagawa nila. And nagagawa nila yung pag-serve kay God. And for the last po, yung conclusion. Yan po, next na lang. Ang conclusion po natin is that this is a reminder that leadership is influence, and influence exists, and that every believer has the potential to be a shining light for Christ. Therefore, let us strive to live in such a way that no one can legitimately look down on us because of our perceived inexperience, but rather be inspired by our commitment in God. Yun po, no? Hindi na sapat yung age, hindi na sapat yung influence natin, hindi na sapat yung nalalaman natin, yung mga knowledge natin. If God challenge you na do the thing na gumawa ng mga bagay na ganito, then do it. Dahil wala naman mawawala. Mas mapapaganda mo pa yung buhay mo. Dahil may mga bagay kang ma-overcome, and may mga bagay kang matututunan. Kaya kung bukal sa puso mo or kung manggagaling sa puso mo yung mga bagay na gagawin mo, God will guide you. Magiging backer mo siya. Babakeran ka niya sa mga bagay na gagawin mo if tama ang gagawin mo. And that's all po. Let's pray na po. Heavenly Father, Lord God, thank you po sa araw na to, Lord God, sa napakinggan namin mensahe, Lord God, na galing sa inyo. Lord, maraming salamat po dahil may mga natutunan po kami, and naway may apply pa po to namin sa mga buhay namin and sa pang-araw-araw namin gawain. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Yan, praise God po. Pwede po ba natin ulit palakpakan si Lord? Amen. Una po, ito pong ating mga speakers po, kagaya ng sinabi po ni Brother, parang di ko na siya pwedeng tawagin boy-boy, Brother Jonel. Ayan. Na-overcome po nila ng mga youth natin, yung mga first time po mag-speak. Nagawa po nila yon by the grace and mercy ng Panginoon. So, the encouragement din po sa mga kapatiran po natin, maging sa nasa live po, na we need to overcome yung mga comfort zones po natin. Hindi po sila tumayo lang sila basta dito. Lahat po sila natatakot, kinakabahan. Pero nalampasan po nila yon kasi hindi naman po nila yun gagawin para sa mga tao. Ginagawa nila yun para sa Panginoon. Kaya encourage po sa lahat po na nakikinig po ngayon. Kung hindi man po kayo youth, baka tinatawag na rin po kayo ni Lord ngayon para po magsimulang maglingkod sa Kanya. Kasi ang sarap pong maglingkod sa Panginoon. Amen po. Amen. Kaya yun po, ilan lang po sa mga balita natin mga kapatid ay yan, patapos na po yung ating Youth Month at kami po ay inyo pong muling makikita sa
sa harapan na magdi-deliver ng mensahe ng Panginoon. And bago po yun, yung ating pong mga gawain po muna mamaya, tuloy po ba yung ating pong practice ng ano? Alam ko, tuloy naman po ano? Brother Maki, tama po ba? Practice ng choir. Wala pang update. Sige po, malaman po natin, baka mamaya, nandyan lang po si ano. Brother Roland. Ano po? And sa susunod po, sa Sunday po, magkita-kita pa rin po tayo sa ating pong pananambahan. Although baka po yung iba, baka meron po bang uuwi sa ano, mga kani-kanilang mga probinsya o dito lang po kayo sa Olonga po? Mukhang dito lang po ata ano. Okay po, so see you po on Sunday. And ganun din po, November 1 pa rin po, meron po tayong CYF pa rin po. Sa mga available lang po, ano. So kung di naman po kaya alis ng Olonga po and dito po kayo mag-spend ng inyo pong bakasyon, ng sem break, we invite yung mga kabataan po natin to attend our Christian Youth Fellowship this coming Saturday po. And yung pong ating mga gawain po para sa ating anniversary yan. November na mga kapatid. So yung sa ating mga events sa ating pong church, starting November 8, meron po tayong cleanup drive. So we invite everyone na makadalo. Sama-sama po tayo maglinis ng church po natin. And then November 15, nakaregister na po ba lahat mga kapatid? Nakaregister na po ba kayo? Sa ating pong fun run ng November 15. Sa mga silver gray, pwede rin po kayo ha. Ano po? Hindi naman po yung pag sinabing run, tatakbo talaga kayo. Pwede po kayong mag-walk lang po doon. Walk in the light lang po kayo doon. Okay lang po. Maga pa naman po yun. Ano po? So meron naman po tayong 3 option doon. 1.5 kilometers, 3, tsaka 6. Tinesting po namin kagabi yun. Mabilis lang po. Ano? Hindi po sila, yung mga kasama po naming mga, hindi mo po sila masyadong napagod. Nag-walk lang din po sila. Kaya yun po, sana po makasama po tayo paano na po tayo, register na po tayo. Kasi po, kailangan po nating makuha na yung mga pangalan kasi meron po tayong mga kits na ibibigay po sa inyo. So maganda po ay nakaregister na po kayo. Ganon din po sa ating pong November 22 na SPKK sa Nueva Ecija. So kung di pa po rin kayo nakakapagpa-register sa mga kababaihan, sino po bang contact natin sa mga kababaihan? Sister Beng? Sister Beng. Yan, palista po kayo Sister Beng, ano po, para po sa SP. And sa mga youth po, kausapin nyo na lang po yung ating mga leaders. Ano po, niya sila Kuya Maki, sila Rose Jean, ano po. So sa mga youth natin, pwede nyo po silang kausapin kung nais nyo pong pumunta sa maka-join sa ating SPKK po sa Nueva Ecija. Ganon din po, November 29, ito po ay last Saturday ng November. Every Saturday po, meron po tayong events ha. Kaya mga kapatid, sana po ma-prepare natin yung panalangin natin at yung sarili natin. November 29, wala po tayong prayer breakfast. Hindi po kayo gigising ng maga. Ano po? Dahil meron po tayong prayer dinner. Family dinner po natin to before we have our anniversary. Kaya po we invite mga kapatid, yung inyo pong pamilya, kahit po hindi pa po sila member ng church, we can bring them ano po sa ating pong family dinner po na ito. Basta pamilya nyo po. Ano? So sana po makapunta po tayo dito lang naman po yun sa church. And then ang November 29 po natin, magkakaroon po tayo ng corporate worship, 3:00 po ito mga kapatid. Huwag niyo pong kalilimutan. Baka po may magpunta po ulit dito ng morning. Ay, babalik po ulit kayo kasi wala po tayong pananambahan po ng umaga. Kaya inuulit ko po, kung hindi po napadala sa iba, 3:00 po ulit tayo sa November 29. Okay po? So, yun lang po. Pwede rin po tayo mag-invite po noon para po makilala din po nila yung ating pong Panginoon sa pamagitan po ng ating pong pananambahan. And last na announcement na lang po, sa darating pong Sunday, ay magkakaroon na po tayo ng nominations for our leaders for the church. So, sana po maipag-pray na rin po natin yung mga manonominate po natin from elders, deacons, deaconess. At sa iba rin po, baka po sumabay na rin po ibang mga election po or nomination po natin sa bawat sectors. Ano po, pero po this Sunday, mamimigay na po tayo ng, ano po bang tawag natin doon? Nomination paper. Nomination ballot box po natin. Ano po, basta po, sa Sunday po, ipapamigay po yun. Sana po bumoto po tayong lahat or mag-nominate po tayong lahat na nakikita po nating, sana po wala na po dito yung kagaya sa school ha. Yung, ay, kaibigan ko to si ano. Po, November 30 po. Yes po. So, sa Sunday po, yan, sana po magboto po tayo, mag-nominate po pala tayo and then pag-pray po natin yung mga na-nominate po natin. Okay po? So, meron pa po ba akong nakalimutang balita po? Wala na po.
Sige po, kung wala na po, tayo po tayong lahat and let's close our midweek sa isa pong panalangin. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, you are so good to us, Panginoon. Salamat, Lord, for the message na amin pong narinig, na unawaan sa gabi po na ito. Thank you, Lord God, sa pag-deliver po ng salita ni Brother Jonel, Lord God. Salamat dahil po binigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom. Salamat, Lord, dahil hindi po kayo nagkulang, hindi po kayo nag-asawa, Panginoon, na magprotekta, magbigay ng paggabay sa kanya, sa kanyang buong family. Lord God, sana po, kagaya ng aming narinig sa gabi po na ito, that we need to be an example, that we should not be led by fear, but ma-overcome po namin to. And I pray and we pray for everyone na nandito po ngayon who are willing, but natatakot pa silang mag-serve po sa inyo. Lord God, sana po this night should be an awakening for everyone, Lord God, to go out sa comfort zone po namin, paglingkuran ka po namin dahil, Lord God, wala na pong ibang sasarap sa pakiramdam ng paglilingkod po sa inyo pong dakilang pangalan. Lord, we pray for our brethren na meron pong karamdaman, physically, emotionally, mentally, spiritually, Lord God, aplusin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay and let them experience, Lord God, your healing power. At the same time, sa lahat po ng mga kapatid po namin meron po mga problemang dinadala po ngayon, hindi po namin maisa-isa ito, but Lord God, alam po namin na anuman pong problema po ito, hindi po namin ito makakaya nang wala po kayo sa buhay po namin. Kaya Panginoon, let your will be done. And ganun din po sa lahat ng mga events na darating, fellowships sa pagdiriwang ng anniversary po dito po sa church ng 20th. Lord, bless us all, Lord God, from all the preparations, sa lahat ng mga magaganap, sa lahat po, Panginoong Diyos, na marireach out po namin, Lord. We believe na ito pong magawain po na ito, hindi lang po kami makakaranas po ng spiritual blessings, physical blessings, but Lord God, alam po namin makakapagtanim din kami ng salita nyo sa mga tao pong makakapunta at bisita na aming makakasama sa mga pagkakataon pong ito. Lord, maraming salamat po. Umaasa po kami na inyo pong paggabay sa bawat isa hanggang sa pag-uwi po namin. And Lord God, let your will be done. Give us a nice rest para po bukas meron kaming kalakasan ulit na magagamit para paglingkuran at papurihan ka sa buhay po namin. Lord, we praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po and magandang gabi po sa ating lahat.